May problema ba? Ang boses na wika naman ni Hana ang umalingaw-ngaw sa kamalayan ni Miraya. Malamang ay nagtataka itong tinitingnan siya mula sa salamin. Wala. Binawi niya ang nakalabas na kamay sa bintana at umayos ng upo. Pwede mo nang isarado ang bintana. Hana, thank you ha. Sa utak niya ay naglalaro ang tila boses na naririnig kani-kanina lang. Isang tao na tumatawag sa kanyang pangalan. Baka masyado lang alerto ang senses niya. Dahil hindi na rin. Sa tagal na ring walang tumatawag sa kanya sa buo niyang pangalan. Siguro, hindi na lang siya ang may ganoong first name. Kaya lang, bakit ganoon? Nailapat niya ang palad sa kanyang dibdib. Ang lakas ng kabog niyon. Matagal na panahon na rin ganito kung makapag-react ang puso niya. Pinakahuling beses na naramdaman niya ang ganito noon. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. Unti-unti ay bumabalik sa kanyang kamalayan ang nangyari noon. Ngunit hindi na dapat. Nanay Raya, you look sad. Inagaw ng malamyos na boses ang kanyang pansin. Tila anghel ang boses nito. Kaya naman sapat na iyon para mapangiti siya. Ang boses nito, ang presensya nito, nakakagaan sa mabigat na pakiramdam niya. Okay lang si nanay. Kailangan niyang bigyan ng assurance ang batang ito. Hindi ito titigil kapag nakikitang malungkot siya. Maupo ka na maayos, Jacob. Malamang na nakalingon na rin ito sa kanya sa backseat at kinailangang malumanay na paalalahanan ng mami Hana nito. Mami? Can I sit beside nanay? No. Diyan ka na lang sa tabi ng mami mo. Maagap niyang tanggi. Inunahan na niya si Hana. Ayaw mo ba akong katabi, nanay? Medyo may himig na hinampo na wika nito. Raya, pumayag ka na. Alam mo na kapag nangungulit yan. Okay lang ba, Hana? You don't have to ask permission. Lumipat nga sa kanya si Jacob. Halos kumandong pa ito sa kanya. Ang maliit nitong palad ay humahaplos sa pisngi niya habang nakahilig ang ulo sa balikat niya. Gustong-gusto niyang hawakan ang pisngi nito. Alam niyang mabait si Hana, pero kailangan niyang mag-set ng boundary. Alam niyo po, may nalaman po ako bagong story. Mami, nanay? Balik na naman sa magiging matabil ang batang katabi niya. Kahit minsan ay nabubulol pa rin, tuloy lang sa pagsasalita ito. Care to share with us? Yes, Mami. Ilang saglit pa ay namayani na sa buong sasakyan. Ang bibong pagkukwento naman ni Jacob. Napakagaling nitong magstorya. Nakakadala, puno ng emosyon ang bawat sasabihin nito. Napapalakpak sila nang matapos ang mahaba-haba nitong story. That's great. Jacob, alam mo, ang dami mo na natutunan sa school today. Ramdam niyang inabot ni Hana ang pisngi ng bata at kinurot ito. Ganoon ang madalas gawin ni Hana kapag natutuwa ito sa bata. Do you want to make ibang kwento again, nanay? Hindi ka pa ba napapagod? Gumalaw ang ulo nito, tanda ng pag-iling. Okay. Humugot ito na malalim na hangin na tila ba may mahalagang bagay na susunod na sasabihin. Nakakatuwa talaga ang batang ito. Always a source of joy. Napakabuhay na buhay nito. Makaraang ng ilang segundo, si Jacob na rin ang naging mata niya. Lahat na yata ng nararaanan nila ay ikinukwento nito. Pakiramdam niya ay kinukumpas din ng mga palad habang nagsasalita base sa pagiging malikot ng katawan nito. What color is the sky, ha, Jacob? Mainit kasi sa labas. It's blue, nanay. Kaya naman inisip niya na yun nga ang kulay ng kalangitan ngayon. Iyong mga tanawin sa tugigaraw, ang tatay niyang nag-aararo sa palayan. Dahil sa bulag siya,
Hindi na niya ma-enjoy kung ano ang nakikita niya sa ngayon. May naaaninag man siyang liwanag ngunit hanggang doon na lamang iyon. Bago natanggap ang pagkabulag, pero tinuruan niya ang sarili na yakapin ang hamon ng bagong buhay. Inaral niya lahat ng mga bagay na magpapagaan ang buhay niya para naman hindi siya masyadong maging pabigat kay Hana. Gusto ko po muli kayong makakita, nanay. Natouch naman siya sa sinabi ni Jacob, pero ramdam niya ang pagiging sensitive nito sa mga bagay-bagay. Can I hug you, nanay? Bago pa man nakahuma ay kusa nang yumakap ang maliliit nito mga braso sa kanya. Napapitlag siya at automatikong napadako ang madilim na paningin sa direksyon ni Hana. Sige na, lipat ka na ulit dun sa tabi ng mami mo. Hindi na kumibo pa ang bata sa tabi niya. Naging mabigat na ang pagkakasandal ng katawan nito sa kanya at naging malalim na ang paghinga nito. Tulog na ito at tubilis siyang ayusin ang pagkakahiga nito sa kandungan niya. Namalaya na lang niyang inihimpil na ni Hana ang sasakyan sa gilid ng daan. Narinig niya ang pagbubukas ng pintuan ng kotse sa gilid ni Jacob. Buong akala niya ay kukunin nito ang bata. Pero natigilan siya. Inayos nito ang bata sa pagkakahiga sa upuan. Una nito ang mga hita niya. Ano ka ba? Don't feel guilty. Raya, it's okay. Kasunod niyon ang muling pagsarado ni Hana ng pintuan. Muling umusad ang sasakyan. Sa nakalipas na ilang sandali ay pinagkasya niyang tahimik lang nakaupo roon. Pinipigilan niya ang sarili na hawakan ang pisngi ni Jacob. Dahil nahihirapan din naman siya. Ngunit hindi niya napigilan ang sarili na haplusin ang buhok nito. Tila ba hinihili ang puso niya. Paminsan-minsan lang naman. Paminsan-minsan lang, Miraya. Kailangan ko ng kasiguraduhan, Lopez. Umalingaw-ngaw ang dumadagundong boses naman ni Conrad sa buong silid. Kausap niya sa phone ng investigador na inutusan niyang hanapin ang nagmamay-ari ng pulang SUV kahapon. Kahapon pa niya tinawagan si Lopez. Nitong umaga pagkagising ay ito kaagad ang unang kinontak. Ngunit hindi ito mahagilap. Pangalawang tawag niya rito matapos mag-shower. Conrad, relax. Nasa mismong opisina pa ng MMDA. Command center ang tauhan ko. I guarantee you, bubulat-latin natin ang lahat ng CCTV footage doon. Gawin mo ang trabaho mo, Lopez. I'll be waiting for your update. Pinatay niya ang tawag at inihagis sa kama ang cellphone. Nagpalakad-lakad siya na nasa magkabilang baywang ang mga kamay. May pagkakataong napapahilamos siya ng mukha o di kaya naman ay napapasambunot sa buhok. Hindi niya hahayaang mauwi sa wala ang mga nangyari kahapon. Tinulang naman ng mga MMDA ang sasakyan niya at tinuli siya, pero wala siyang pakialam kung ano man ang pinagdaanan niya. Ang mahalaga lang ay makakuha ng impormasyon sa pagkakalinlan ng may-ari ng sasakyang iyon. Iyon na ang magiging alas niya para kay Miraya. Mabilis niyang tinuyo ang basa pang buhok at tinubad ang roba at nagpalit ng damit. Bitbit niya ang susi at isinuksok sa wallet sa likod ng kanyang pantalon. Bumaba siya unang palapag ng bahay at nagtungo sa kusina. Gumawa siya ng sariling kape at ininom iyon na nakasanda lang sa island's counter. Habang humihigop ng kape ay nakatuon ang paningin niya sa kabuuan ng bahay. Open concept ang interior ng bahay. Mataas ang ceiling at malalaki ang mga bintana nito. Pero mas pipiliin niyang tumira rito kaysa sa dating kondo. This house had been his safe haven. 3 taon na rin dito siya nakatira. Matapos ang 2 taong binuo niya para mabuo at matapos ang construction ng bahay na ito. Inihahanda niya ang pamamahay na ito para sa pagbabalik ni Miraya. Dito niya ito ititira. Dito sila bubuo ng pamilya. Muli ay nangangarap at nanaginip siya. Nagtatahi na naman ng mga pangarap na may posibilidad na mauwi sa wala. Ang katahimikan at malalim na pag-iisip ay nabulahaw
ng malakas na tunog ng cellphone. Yes, Lopez. Magkita tayo, boss. E-text mo sa akin ang address. Sumisilip na ang pag-asa niya. Mabilis niyang inilapag sa lababo ang pinag-inuman at lumabas ng bahay. Sa isang restaurant sila nagtagpo ni Lopez. Naghihintay na ito sa loob. Bukod sa kape ay may nakalapag na folder sa mesa. Tumayo ito pagkakita sa kanya. Gusto ko ng magandang balita, Lopez. Magugustuhan mo ang makikita mo, boss. Inubos nito ang laman ng tasa at binuklat ang folder. Ito ang plate number na nakuha ko. Isang still photo mula sa isang CCTV footage ang inilabas nito. Larawan iyon ng hinahabol ng sasakyan kahapon. Nakapangalan sa isang Hana de Castro ang plaka. Bagyang lumundo ang pag-asa niya nang taliwas ang pangalang binanggit. Pero kung sino man si Hana, ito ang magtatapos sa matagal na niyang paghahanap sa babae. Hindi na siya makapaghintay pa. Matapos kunin ang lahat ng impormasyon mula kay Lopez, ay muli siyang lumulan sa sasakyan. Walang katapusang pagmamaneho na yata ang kanyang ginawa. Pero kanina pa niya sana pinalipad ang kotse kung pwede lang. Hintayin mo ako, Mira. Malapit na ako. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang hinding-hindi na ito makakawala sa mga kamay niya. Ang tagal niya naghanap. Walang record sa immigration na lumabas ito ng bansa o di naman kaya ay bumiyahe sa malayo. Wala ring galaw ang bank accounts na nakapangalan dito. Noong umalis ito kasama si Tatay Raul, wala siyang makitang trace kung saan nagtatago ang mga ito. Hindi nakapagtataka. Matagal na hanap buhay ni Tatay Raul ang umiwas sa batas. Sa gitna ng pagmamaneho ay naglalaro sa utak niya ang mga salitang gusto niyang sabihin kay Miraya. Parang sasabog na ang dibdib niya sa magkahalong mga damdamin. Alam niyang kinasusuklaman siya ni Mira. Tatanggapin niya ang lahat ng galit at sumbat nito. Alam niyang hindi madali pero kakayanin niya. Ang hindi niya lang kaya ay kung sakaling may kasama ng ibang lalaki si Miraya. Tila hindi niya iyon matatanggap. Hindi. Nadiinan niya ang hawak sa manibela. Sa bugso ng damdamin ay napabilis niya ang takbo ng kotse. Ang gutom na kanina lang iniinda ay nawala sa utak. Hindi na niya alintana kung gaano na ang itinagal niya sa pagmamaneho. Ang importante ay marating niya sa wakas ang bayan ng Laguna. Sa bagong bayan, Paite, Laguna. Bakit hindi niya naisip na maaaring naririto lang ito? Matapos ang ilang pagtatanong-tanong, ay narating niya ang pakay. Isang matandang lalaki ang nagturo sa kanya sa mismong address na hinahanap niya. Kaano-ano ka ba ni Ma'am Hana? Mula ulo hanggang paa siya nito kung suriin. Business associate ho. Ano? Kasosyo ho kayo sa negosyo? Tila nagpabago naman ang ekspresyon ng mukha ng matanda. Ikaw siguro ang bagong namumuhunan sa negosyo ni na Ma'am Hana. Pinasakay niya ang matanda at binaybay nila ang daan. Makwento ito. Mula rito ay nalaman niyang may anak na ang Hana na hinahanap niya. May restaurant ito sa town proper. Kating-kati na siyang magtanong kung may kasama ba itong Miraya. Pero labis siya nagpigil. Malalaman niya rin mamaya iyon. Dahil ayaw niya magmukhang baliw na stalker. Dito na lang ho tayo, sir. Huminto sila sa tapat ng bakuran na napapalibutan ng concrete fence at mga puno. Halos hindi na masilip ang nakatayong bahay sa loob. Umibis sila ng sasakyan at lumapit sa gate. Hindi klaro pero alam niyang palayan ang natatanaw sa unahan. Sa gawing likuran na bahagi ng bungalow, maganda ang bahay na nakikita niya. Paano, sir? Kumato ka na lang. Hindi maubos-ubos ang pasasalamat niya sa matanda.
Sinubukan niya itong abutan ng pera pero umayaw ito. Sapat na raw na nakatulong siya. May mga tao pa rin talagang sadyang mababait. Nang mapag-isa ay sinubukan niyang tumao sa loob. Walang sumasagot. Hindi rin naman gumagana ang buzzer. Sa halip ay isang Japanese chin na lumabas sa nakapinid na sliding door. Hindi man lang iyon tumahol, sa halip ay lumapit sa kinaroroonan niya na tila ba pinapapasok siya nito. Pero na matagpo ang hindi naman nakakandado ang gate, ay itinulak niya iyon at pumasok. Isa, dalawang hakbang at tuluyan na siyang nasa loob ng maayos na namimintinang bakuran. May mga puno at pananim sa loob. Lumikha ng tunog ang aso at dumako iyon sa gilid ng bahay. Nag-aatubili siyang sumunod, pero tila may isip ang hayop na nilingon pa siya nito. Walang mawawala, Conrad. Kumbinsi naman niya sa sarili. Malawak ang lupaing nasasakupan ng bahay. Ilang porsyento lang ang nagagamit. Masinop ang may-ari ng bahay. At kahit likuran, ay malinis at maayos pa rin. Tama nga ang hinala niya. Palayan ang nakikita niya kanina. Pero ano ba itong ginagawa niya? Mukha wala namang tao sa loob. Nasa punto na siya na aalis na sana. Ngunit tumakbo ang aso patungo sa isang tingin niya ay may katamtamang laking shed sa ilalim ng matayog na punong kahoy. Isang tingin niya ay canvas na nakapatong sa stand ang natatanaw niya. Sa isang bahagi naman ng shed ay may mga nakasabit na abstract painting. May working table na may nakalatag na gamit na pampintura. Isa pang mesa ang may nakapatong na kung ano katabi ang ilan sa tingin niya ay mga figurine na katulad ng nasa silid ng lolo niya. Kumabog ng malakas ang dibdib niya sa naiisip na similarity nito. Tila ba naiisip niya at nararamdaman niya ang pamilyariting ito. May kabig sa puso niya. Fida? Nanigas siya sa kinatatayuan nang marinig ang tinig ng isang babae. Sumabay sa ingay ng pagbubukas ng back door. Nang oras na marinig niya ang pamilyar na boses na iyon, ay tila mas lalong kumabog ang puso niya. Hindi klaro ang boses dahil natatabunan ng ingay, pero ang timbre nito, hindi siya pwedeng magkamali. Kilalang kilala niya ang boses na iyon. Kahit bulong lang o halinghing, alam na alam niya kung sino ang nagmamay-ari nito. Walang iba kundi si Miraya. Natatakot siyang lingunin ang babaeng iyon. Napakalakas ng loob niya na pumunta dito. Ang maging trespassing. Pero ang simpleng bagay na paglingon sa pinanggalingan ng boses ay hindi niya magawa. Nakita niya na lang ang aso na tumakbo. Sinabayan niya ang direksyon tinungo ng aso. Tumatakbo ang aso pero pakiwari niya ay naging slow motion ang lahat. Lalong umaarangkada ang pagtibok ng puso niya na para bang mawawasak na ito. And then, there she was, alive and well and beautiful. Matapos ang ilang taong paghahanap, heto at natagpuan na rin niya ito sa wakas. He's Miraya. He's as pretty as ever. Ang dating mahabang buhok nito na laging nakapusod na maayos ay hinahayaan na lang na isayaw ng hangin ngayon. Maaaring nagbago nga ito. Maaaring nagbago ang kulay ng buhok nito. Pero ito pa rin ang Miraya niya. Ang babaeng pinakamamahal niya. Parang gusto niya magselos dahil posibleng may ibang mga matang maaaring makakita niyon. Gusto na niya itong sugurin at ikulong sa mga bisig at pupugi ng halik ang maamo nitong mukha. Gusto niyang sambitin ang pangalan nito at kuhanin ang atensyon nito. Pero walang lumalabas sa lalamunan niya.
Ang hirap magsimula ng pangungusap. Mahirap. Nakakahiya pero kailangan. Once and for all, ay kakausapin na niya ito. Hihingi siya ng tawad at kung kinakailangang lumuhod siya sa harapan nito, gagawin niya. Bago pa man bumuka ang bibig niya, bigla na lang lumingon si Miraya sa gawin niya. Parang sasabog ang puso niya habang magkaisang linya ang mga titig nila. May luha nang nakaantabay sa gilid ng mga mata niya. Jesus, nagiging iyakin na siya. Pero kung gaano siya ka-emosyonal ng mga oras na iyon, kabaliktaran ang nakikita niya kay Miraya. Tila tumatagos lang ang mga titig nito sa kanya. Tila walang nakikita. Mel? Hana? Jacob? Mga pangalang binabanggit nito. Lumukob ang dagdag na kaba sa kanyang dibdib. Sa hinalang na buo sa utak niya. Habang pinagmamasdan niya ito, habang tinitingnan niya ang mga ginagawa nito, tila ba may hindi tama. Saka lang niya nakitang may hawak-hawak pala itong Kane. Ilang metro ang layo nila sa isa't isa. Pero pansin niyang tila may kakaiba sa mga mata nito. Tila siya sinampal ng pagkakataon nang ma-realize niya kung ano nga ba ang nangyayari sa babaeng mahal niya. Nagsisilbing gabay nito ang Kane na tumutunog sa bawat paglapat sa sahig. Sa kabilang kamay naman ay hawak ang aso na kumakawag-kawag ang buntot. Hindi siya nakikita ni Miraya. Ang kanyang pinakamamahal. Ang babaeng lahat-lahat sa kanya ay bulag. Parang pinipiga ang puso niya sa nalaman. Sa ingat ng mga kilos ay sinundan niya ito. Gusto niya itong hawakan, pero nahihiya siya. Ang lahat ng pinapraktis niya ng mga salita ay naglahong parang bula sa hangin. Miraya. Ilang ulit na sambit ng utak niya. Kinakapan nito ang working table at ipinatong doon ang Kane. Sa kaniya kinapa ang high chair at naupo roon. Hindi na niya ito buong nakikita dahil nahaharangan ito ng canvas na nakapatong sa stand. Naririnig niya ang bawat paggalaw nito, pati na ang mga pag-ungot ng aso sa paanan nito. Fida was a loyal dog. Mira. Hindi siya sigurado kung matanggumpay niyang nasabi pero naramdaman niyang tila tumigil sa paggalaw si Miraya. Unti-unti siyang lumapit dito. Nakita niya ang 3 linyang nagawa na nitong iguhit sa canvas. Hana? Tila ito nakaramdam ng panlalamig na napayakap sa sarili. Fida? Kumawag lang ang buntot ng aso. Puminta naman ang takot sa mukha ni Miraya. Pagkakataon na niya para makausap ito. Pero bumahag ang buntot niya. Hindi man niya eksaktong alam ang nangyari pero alam niyang may kinalaman siya sa lahat. Sinisisi niya ang sarili sa pagkabulag nito. Kung ano man ang nangyari kay Miraya, nasaan na, ay naiwasan. Kung walang nangyari sa kanila noon, sana hindi na lang siya umalis ng araw na yon. Sana hindi siya nagpadala sa pagkalito. Sana. Ang daming sana.